Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ikinalugod ng Department of Finance ang pagsasabatas ng Republic Act 11976 o ang Ease of Paying Taxes o EOPT Act. Ang EOPT Act ay kabilang sa priority legislation ng Administrasyong Marcos Jr. na binanggit ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address noong nakaraang taon. Layo nitong imodernisa at pataasin ang efficiency at kahusayan ng tax administration dito sa bansa. Palalakasin din ng naturang batas ang karapatan ng mga mamamayan na nagbabayad ng buwis at pahintulutan ang pamahalaan na makuha ang mas maraming nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pag-streamline ng sistema at pagliit ng pasanin ng mga taxpayer. Umaasa ang kagawaran na sa pamamagitan ng bagong batas, tataas ang koleksyon at kita ng pamahalaan. Ang nilagdaan ng punong ehekutibo na batas ay bilang suporta sa hangarin na 8-point socio-economic agenda ng administrasyon at sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, nakakolekta ang pamahalaan ng 99.98 billion pesos na dibidendo mula sa mga government-owned and controlled corporation o GOCC sa taong 2023. Ayon kay Finance Secretary at Governance Commission for GOCC member Benjamin Jokno, ang mataas na dividend collection ay resulta ng fiscal discipline na ipinapaalala ng Department of Finance o DOF sa mga GOCC. Malaking tulong aniya ito upang masuportahan ang kinakailangang development ng bansa. Aniya, mananatiling committed ang kagawaran na istriktong bantayan ang performance ng mga GOCC upang tiyakin na ang pamamalakad nito at operasyon ay alinsunod sa polisiya at programa para sa paglago ng bansa. Base sa datos ng Bureau of Treasury, nasa 51 GOCC ang nag-remit ng kanilang mga dibidendo sa gobyerno kung saan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang top dividend contributor para sa taong 2023 sa halagang 55.61 billion pesos. Kabilang pa sa mga pangunahing contributor ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na may 14.05 billion pesos, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may 6.96 billion pesos, Philippine Ports Authority o PPA na may 4.44 billion pesos, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SALM na may 3.15 billion pesos at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na may 2.67 billion pesos. Ang GOCC dividend ang major source ng non-taxes revenues ng pamahalaan na may layong pondohan ang pagpapatupad ng mga programa sa infrastruktura at iba pang social programs ng gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pinulong ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Regional Fisheries Councils upang matukoy ang mga hamon na kinakaharap sa produksyon ng isda at iba pang aquatic resources. Iba-iba ang sumulpot na rekomendasyon ng mga Regional Fisheries Council sa mga estratehiya sa pagpapaunlad ng fisheries sector. Kabilang sa mga naging mungkahi ay ang paglikha ng Department of Fisheries and Aquaculture, pagbuo ng inland fisheries at hatcheries sa mga lugar sa kabundukan at ang paglalagay ng mga cold storage facility at paglikha ng laboratories para sa biosecurity concerns. Sa ngayon ay pinaplansya na ng Department of Agriculture ang 10-point agenda
upang matugunan ang mga issue na sagabal sa pag-unlad ng sektor ng pangisdaan sa bansa. Alinsunod na rin ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing moderno ang agricultural sector at mapatatagang supply ng pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.